This story is only a product of RVC's imagination. Any similarities to actual events and people are only mere coincidence. Furthermore, this story should not be shared to any social media platforms without RVC's consent. Thank you. Nahatid na ako ni Candy at Shane sa isa sa mga guest rooms ng bahay ng Reales. Sinabihan lang ako ni Candy na pwede ako magpahinga at babalikan na lang nila ako bago maghapunan. Plano din kasi nila magpahinga din para pagkatapos ng hapunan magbabanding na kami hanggang anong oras namin gusto. Pabor din yun sa akin kasi inaantok na ako. Sinabihan din ako ni Candy na pwede din ako maligo kung gusto ko. Kompleto naman daw lahat ng gamit sa guest rooms nila. Pati mga unused underwears para sa lalaki at babae, meron din doon. Iba talaga pag mayaman. Habang nakahiga, dalawa lang iniisip ko. Una, yung pamilya ni Candy. Kinakabahan pa din kasi ako na makilala sila lalo na sina Juan Miguel Reales, ang pinakamayaman na tao sa bansa. Pangalawa, si David ang tuwako. Iba talaga yung dating niya. Yung mga titig niya sa akin nakakatunaw at yung sensasyon na hawak niya yung kamay ko kanina ay nakakakilig talaga. Sa sobrang kaiisip ng mga bagay na ito ay nakatulugan ko na lang. Lumipas ang ilang oras, nagising na lang ako dahil sa mahinang katok at boses ng isang babae. Isa yon sa mga kasambahay ni Candy. Pinagbuksan ko naman siya. Sinabihan niya ako na pinapasundo daw ako ni Candy dahil maghahapunan na. Ako na lang daw yung hinihintay at nandoon na ang lahat sa hapagkainan. Sinabi ko na lang na susunod ako. Nangilamos ako ng mabilisan kasi nakakahiya naman na paghintayin sila. Hindi naman ako importanteng tao. Nang makababa na ako, may nakita ulit ako isang kasambahay at tinanong ko siya kung saan yung hapagkainan at tinuro naman niya. Pagdating ko doon, nakita naman ako ni Candy at tinawag ang pangalan ko. Di pa talaga sila nagsisimulang kumain. Dad, I would like you to meet James, yung kinikwento ko sa iyo na isa sa mga scholars ng foundation, maating sabi ni Candy sa kanyang papa. Lumapit naman ako at nakipagkamay. Good evening po, sir. Ako po si James. Nahihiya akong sabi. Oh, iho. Juan Miguel Reales and please call me Tito Miguel. Huwag masyadong formal kasi kaibigan ka naman ng anak ko. I have heard a lot of things about you. Sabi niya nakikipagkamay din at nakatitig sa akin na para bang pinag-aaralan ng mukha ko. Sige po, ngunit nahihiyang sabi ko. Si Tito Miguel, kahit alam mong matanda na makikita mo pa rin ang kakisigan nito. Sa datingan pa lang, alam mo talagang mayaman. Nakikita ko naman siya sa internet at ibang business magazines pero yung aura niya sa personal ay napakagaan. Di mo mararamdaman sa kilos at pananalita niya na malaki ang agwat ng estado ng buhay niya kumpara sa kausap niya. And James, I would like you to meet Kuya Marco. Pakilala naman ni Candy sa lalaki na nakaupo sa kanang bahagi ng papa niya. Hello po Sir Marco, kinagagala kitang makilala, sabi ko na nahihiya pa rin. Kuya Marco na lang James, I'm glad to meet you too. Napakamahiyain mo naman. Just think that you are welcome here ha? Sabi ni Kuya Marco na natatawa ngunit nakatitig din sa akin na para ding pinag-aaralan ng mukha ko. Namula naman ako sa tinura ni Kuya Marco. Ang buong pangalan ni Kuya Marco ay Juan Marco Reales. Siya ang panganay na anak ni Tito Miguel. Siya ay makisig din. Nasa 25 taong gulang na ito at kasing edad lang niya si Kuya David. Kung kagwapuhan din ang usapan, lumalaban din ito kay Kuya David. Halata din na alaga sa gym yung pangangatawan. Kahawig din talaga sila ni Candy. Actually, magkakahawig silang tatlo ni Tito Miguel. And of course, James, you have already known Kuya David kanina, maating sabi ni Candy. Tumingin ako kay Kuya Dave at kanina pa pala ito nakatitig sa akin. Ngumiti ako sa kanya at ang tamis ng ngiti ang bumalik sa akin. Namula tuloy ako lalo at nahiya. Umupo na ako sa tabi ni Shane. Sinabi naman ni Tito Miguel na magsimula ng kumain kasi kompleto naman ang lahat. Iyo at iha, huwag kayong mahiya ha, kumain lang kayo, sabi ni Tito Miguel sa amin ni Shane. Sa totoo lang, di ako masyadong makakain kasi si Tito Miguel, Kuya Marco at Kuya David na nakatitig sa akin. Dad, Kuya Marco at Kuya David, paano makakain ng maayos ang bestie ko kung nakatitig kayo sa kanya? Maating saway ni Candy na natatawa din. Iho, sorry if we made you uncomfortable.
You just look familiar to me, tura ni Tito Miguel. Okay lang po, tipid at nahihiya ako namang sagot. I just realized, Tito Miguel, na James is a younger and cute version of Marco. Natatawang sabi ni Kuya David na nakangiti sa akin na tinaas-taas pa ang dalawang kilay. Ngumiti na lang si Kuya Marco sa sinabi ng kanyang kaibigan na tumiling. Di nagsalita at binaling na lang ang tingin sa pagkain. I now realize that David, ngiting sabi ni Tito Miguel kay David, ngunit sa akin pa rin ang tingin. Marami din po kasing magkakamukha talaga sa mundo, sir. Sabi ko na nahihiya. Sa bagay, iho. But again, call me Tito Miguel. Huwag ka nang mahiya, okay? By the way, Candy said that you are one of the scholars of our foundation. Sabi at tanong ni Tito Miguel. Yes po, Tito. Gusto ko pong lubusin ang pagkakataon na ito na magpasalamat po dahil po sa foundation niyo po nakapag-aral ako sa magandang university. Maraming salamat po, sabi ko kay Tito Miguel. Oh, you're welcome, mijo. I like you. Gusto ko sa mga tao na may gratitude talaga. I believe you deserve it naman, iho. You cannot be a foundation scholar unless you are qualified, sabi ni Tito Miguel. Actually po, Tito, James was a consistent honor student noong high school at isa siya sa mga nakapagtapos na may highest honors. Sabat naman ni Shane. CEO, you deserve the scholarship. Study well, okay? And don't let distractions take over. And if you need help, just let Candy know so she can tell me and I can help you, sabi ni Tito. Thank you po, sir. Nakangiti at nahihiya ko pa rin sabi. Iho, how many times I have told you to call me Tito Miguel or Tito na lang, saway ni Tito Miguel. Sorry po, Tito, nahihiya ko ulit na sabi. Habang kinakausap pala ako ni Tito Miguel, si Kuya Marco at Kuya David ay nakatingin ulit sa akin, yung tingin na nakatitik talaga. Nako, Kuya Marco at Kuya David, baka naman matunaw yung beste ko sa mga titig nyo. Nagtawanan ang lahat, pati si Tito Miguel. After you graduate, James, ano pala plano mo? Nakangiting tanong ni Kuya Marco sa akin. Gusto ko po mag-take ng board exam para makapasa as certified public accountant at makapagtrabaho sa isa sa mga big 4 accounting firms ng bansa. Tapos habang nagtatrabaho po ako, gusto ko pong pumasok sa law school. Pangarap ko din kasing maging lawyer. Sagot ko naman sa kanya. Nice! So you will be a CPA lawyer then? Anyway, ayaw mo ba mag-work sa isa sa mga companies ng Reales? Tanong ulit ni Kuya Marco. Kung may opportunity po, Kuya Marco, baka i-grab ko. Pero pangarap ko din po kasi na makapagtrabaho sa accounting firms para po sa exposure. This time naman si Tito Miguel at Kuya David naman ang nakatitig sa akin habang sinasagot ko ang mga tanong ni Kuya Marco. Pag-igihan mo sa pag-aaral, James. I'm wishing you the best in every endeavor you will take, sabi ni Kuya Marco sa akin. Madami pa kaming napag-usapan sa pagkainan. May tanong din sila kay Shane pero di masyadong personal kasi nakakailang ulit naman itong nakapunta sa bahay nila. Nagpasalamat din ako kasi hindi tinanong yung about sa family ko. Ayoko din kasi magbahagi as much as possible, ayoko ng kinakaawaan. Nawala naman yung hiya ko habang tumatagal. May mga konting ilang pa din siguro kasi paminsan-minsan tumitingin si Kuya David sa akin. Wala siya masyadong tanong. Nakikinig lang siya ng maigi pag sinasagot ko mga tanong ni Tito Miguel at Kuya Marco. Pagkatapos naming maghapunan ay sinabihan ako ni Candy na magbihis na at magsiswimming daw kami sa may pool. Tumango naman ako. Narinig ko din na magiinuman daw si Kuya Marco at Kuya David sa may poolside. Nakaakyat ng lahat maliban sa amin ni Tito Miguel. Oh, Iho, I'm really glad that you are one of Candy's friends. I can sense that you are a good influence to her. I hope na lagi ka bumisita dito ha, sabi ni Tito Miguel sa akin. Thank you po, sir. Tito Miguel. Pasalamat ko naman kay Tito Miguel. Di pa talaga ako sanay na tawagin siyang Tito. You'll be used to calling me Tito. Sige na, Iho, magbihis ka na at ako'y magpapahinga na din. Enjoy your stay with your friends here sa mansyon, sabi sa akin ni Tito. Ngumiti na lang ako at pumunta na sa guest room. Nang nakabihis na ay lumabas na din ako. Pagkabukas ko ng pinto, bumukas din yung pinto ng isang guest room na katabi lang ng sa akin at lumabas dun si Kuya David.
Nagkatinginan kaming dalawa saglit. Ngumiti siya sa akin. Oh, pupunta ka na din ba sa may pool? Tanong ni Kuya David sa akin na nakangiti. Ang pogi niya talaga. Ang ganda namang ngiti niya. Nawawala pa yung mata niya pag nakangiti. Di ko pa pala namalayan na nakatitig na ako sa kanya at di nakasagot sa mga tanong niya. Hey, narinig mo ba ako? Natulala ka na ata dyan. May dumi ba ako sa mukha? Natatawang sabi ni Kuya David. Nang mapagtanto ko yung sinabi niya, namula naman ako at nahiya. Umiwas ako ng tingin. Wala po kuya. At opo, pupunta na po ako sa may pool. Tipid at nahihiya akong tugon sa kanya. Sabay na lang tayo. I think nandun na yung mga kaibigan mo, ngiting sabi ni Kuya David. Naglakad naman kami pababa at bigla akong nagulat nang inakbayan ako ni Kuya David. Parang kumakabog yung dibdib ko. Ang bango-bango pa niya. Ang cute mo, sabi niya habang nakakbay pa din at tumitingin sa akin. Hindi ako umimek at na makarating kami sa pool, inalis ko yung pagkakaakbay niya at naglakad ng mabilis papunta kina Candy at Shane. Bakit ang tagal mo ha? Anong ginagawa niya ni Kuya David? Pang-aasar ni Shane na kami lang tatlo ang nakakarinig. Tumigil ka nga Shane, baka marinig ka. Pagsaway ko naman sa kanya. Kung nyari ka pa, kita ko naman na kinakbayan ka niya. Nakangiting pang-aasar ni Shane. Ewan ko sa'yo, inis-inisan ko namang sabi. Oo nga bestie, Kuya David is always staring at you. I observed that during dinner, maarting sabi ni Candy na para din kinikilig. Di naman si Kuya David lang pati kuya at papa mo no. Kaya naiilang ako nung una, iniisip ko na lang na bago mo akong kaibigan na pinakilala sa kanila kaya kinikilatis nila ako. Sagot ko naman kay Candy. Isa pa, di lang similarity nyo ni Candy ang napapansin, pati yung similarity mo kay Tito at Kuya Marco, sabi naman ni Shane. Pero bestie, aminin mo to us, crush mo ba si Kuya Marco at Kuya David? Mga ating pangasar ni Candy. Tumigil ka nga Candy, ano ba yung pinagsasabi mo? Kabahan ka nga. Alam mo bestie, alam naman namin na di kami yung market mo no. But don't worry because I love you more for who you really are. Nakangiting sabi ni Candy. Kahit di ko naman sabihin sa inyo, alam nyo naman namumula kong sabi. Basta kahit ano ka pa, magtropa pa rin tayo. Nakangiting sabi ni Shane. Pero seriously bestie, kung magkaka-crush ka, sino sa dalawa? Maarting tanong ulit ni Candy na parang kumikilig. Tumigil ka nga Candy. Hello, kapatid mo yung isa sa option no? Naiinis ko na sabi kay Candy. Ha 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 ha, di magiging magkapatid tayo. Natatawang sabi ni Candy. Uy, kabahan ka. Sabi ko kay Candy. Sa sinabi ko nga, gwapo talaga si Kuya Marco. Kaso di ako na-attract sa kanya. Parang yung vibes niya ay pang kuya lang. Per se, Kuya David, di pa epekto niya sa akin. Inamin ko sa sarili ko na na-attract ako sa kanya lalo na sa ngiti niya at yung mata niya. Habang nag-uusap kami tatlo ni na Candy at Shane, narinig ko yung tawag ni Kuya Marco sa akin. James, do you drink? Tanong ni Kuya Marco. Sorry kuya, di ako umiinom sabi ko naman. Do you wanna try? Wala naman klayong pasok bukas. Nakangiting sabi ni Kuya Marco. Kasi kuya, di ko talaga gusto ang lasa ng alak Nahihiya akong sabi. Try mo lang. Actually, I want to know you more. Please join us here. Sabi ni Kuya Marco sa akin. Candy and Shane, can we borrow him? Tanong ni Kuya Marco sa dalawa. Sure kuya, maarting sabi ni Candy. Haba ng hair mo, pang-aasar na pabulong sa akin ni Shane. Hindi na lang ako umimik. Pumunta na lang ako sa table ni Kuya Marco at Kuya David. Yung table na yon ay malapit lang sa pool. Ayoko sana pumunta sa kanilang dalawa kaso ayoko namang mapahiya si Kuya Marco. Nang makalapit na ako kina Kuya Marco at Kuya David, sinalina ni Kuya David yung baso ko. Konti lang nilagay niya. Whiskey pala yon na may tatak na Jack Daniels. Don't worry cute, di ka namin lalasingin. Nakangiting sabi ni Kuya David. Namula naman ang mukha ko nang marinig ang tawag niya sa akin. Napatingin din ako kay Kuya Marco pero parang wala lang sa kanya na tinawag akong cute ni Kuya David. Ilang percent ba ang alcohol volume nito kuya? Tanong ko kay Kuya David. 40%, nakangiting sabi naman niya. Napangiwi na ako sa sinabi niya. Wag mo lang inumin lahat in one time James. You can drink gradually para di malasing, sabi ni Kuya Marco sa akin. Maraming napag-usapan ng magkakaibigan habang nag-iinuman, mga bagay na tungkol sa university days nila.
about business, at about life outside business at iba pa. Napapaisip nga ako bakit sinali pa ako sa pagka-catch up nila. Habang nakikinig sa kanila, umiinom ako ng paunti-unti. Kaso namumula na ako. Ito namang si Kuya David, tumitingin-tingin sa akin minsan at umingiti habang nakikinig kay Kuya Marco. Napag-alaman ko sa pag-uusap nila na si Kuya Marco ay tumutulong na kay Tito Miguel sa negosyo. Nag-handle na sila ng isa sa mga negosyo nila. Si Kuya David naman bilang member ng Ang Tuaco family, nag-handle na ang construction business nila. Hindi pala siya kasama sa management ng Don Ang Tuaco University. Si Kuya Marco ay tumingin sa akin at nagtanong, "Where do you live? Are you with your family?" "Kuya, sa Makati po ako nakatira sa may Santa Cruz po at nakikitira lang po sa tiya ko," naiiya akong sagot. "Oh, where are your parents?" tanong ulit ni Kuya Marco. Wala po, umalis po mga magulang ko at iniwan ako sa tiya ko na siyang kumupkup sa akin ngayon. Napayuko na lang ako at napabuntong hininga. Napansin naman ni Kuya Marco ang lungkot ko. "Sorry James if I asked, I won't ask any further, baka it's too personal," sabi sa akin ni Kuya Marco. Tumango na lang ako at ininom na ang lahat ng laman ng baso ko. Napangiwi na naman ako. Napatitig na naman si Kuya David pero this time parang may halong concern. Nilagyan naman ni Kuya Marco ang baso ko. Ayoko na sana kasi nagiinit na ako kahit konting alak lang na inom ko. Para akong lalagnatin. Mahina talaga ako sa alak lalo na at first time kong uminom. Buti na lang, konti lang nilagay ni Kuya Marco. "Outside school, anong pinagkakabalahan mo, cute?" tanong ni Kuya David. Lalo akong namula sa tawag niya sa akin. Kuya David, pwede po bang huwag na niyo akong tawagin cute?" Sabi ko sa kanya. Di ko alam kung alak lang ba ang dahilan sa pagkakaroon ko ng lakas ng loob para itanong yon. Natawa naman ang dalawang magkaibigan. Cute ka naman talaga eh. So, sagot mo sa tanong ko, natatawang sabi ni Kuya David. Nagtitinda ng isda sa palengke yung kumupkup sa akin. Tinutulungan ko siya sa palengke, tipid kong sagot. Magsasalita na pa sana si Kuya David nang biglang lumapit si Candy at Shane. "Hay naku Kuya Marco at Kuya David, kinuha niyo na talaga sa amin si James. Banding dapat namin to eh. We're done swimming na at nasa inyo pa rin siya," maarting reklamo ni Candy. "Hayaan mo na Candy, lagi naman kayong magkasama ni James sa school eh. Dito na lang muna siya, kilalanin po namin siya eh," sabi naman ni Kuya Marco. "Okay fine, pero pupunta na kami sa room at magpapahinga na, 11:30 PM na kaya," sabi ni Candy. "Sasama na ako sa inyo pagpasok Candy." "Thank you pala Kuya Marco at Kuya David," sabi ko naman. "Huwag mo na cute, tapusin na lang natin itong isang bote and we will go na din. Isa pa, magkatabi naman rooms natin eh so di ka mawawala," sabi naman ni Kuya David na nakangiti. "Hala, cute talagang tawag sa'yo bestie," maarting kinikilig na sabi ni Candy. Nakakahiya talaga pag sinasabihan akong cute ni Kuya David. "Oh siya, take good care of you my bestie ha," sabi ni Candy sa dalawa. "Iwan ka na lang namin dito bestie at kami ay magre-rest na, okay?" sabi ni Candy at naglakad na sila ni Shane. Pagkaalis nila, tinuloy na ni Kuya Marco at Kuya David ang usapan. Marami pang mga topics ang napag-usapan pero buti na lang mostly ay tungkol na sa kanila. May mga tanong naman yung dalawa sa akin pero di na masyadong personal. Namamanganga din sila nung naikwento ko ang pagtitinda ko ng isda sa palengke. Gusto din daw nilang maranasan yung pagtinda sa palengke. Pagkalipas ng ilang minuto ay naubos na din yung alak. Sabi ni Kuya Marco ay magpapahinga na kami. Ako naman ay may konting hilo ng nararamdaman. Na makapasok na kami sa bahay ay nagpaalam na si Kuya Marco at pupunta na siya sa silid niya. "Pare, mauna na ako. Ikaw na bahala kay James since magkatabi lang naman yung rooms nyo," sabi ni Kuya Marco. "Sure pare, halayan ko tong si cute kasi parang matamaan na ng alak eh," sabi naman ni Kuya David na nakang-easy. Napailing na lang si Kuya Marco at natawa. "O siya James, good night and nice meeting you again." Bigla ako niyakap ni Kuya Marco. Nabigla ako sa yakap na yun. Iba yung pakiramdam ng niyakap niya ako. Parang isang yakap ng kuya talaga na alam mong safe ka. Pagkatapos ako yakapin ni Kuya Marco ay umalis na siya. Nang napatingin ako kay Kuya David, nakita ko na para siyang bata na nakapout yung lips pero binawi naman niya agad. "Tara na cute, kaya mo pa bang umakyat sa hagdan?" Malambing na tanong ni Kuya David.
Kaya naman po kuya, tipid na sagot ko na lang at naglakad na kami. Inalalayan ako ni Kuya David. Sa loob-loob ko ay kinikilig ako. Para akong girlfriend ni Kuya David. Napaka-delusional ko na sa time na to or baka epekto lang to ng alak. Nang makarating na kami sa may harap ng pintuan ng guest room, kung saan ako matutulog ay bigla akong hinalikan ni Kuya David sa kanang bahagi ng pisngi ko. Pagkatapos nun ay pumunta na siya sa room niya. Ako naman ay nagulat at natulala. Bago siya pumasok sa silid niya ay tumingin pa siya sa akin. "Good night, cute. Please sleep well and dream of me." Sabi niya na nakangiti sa akin at pumasok na siya. Ako naman ay nanatiling nakatulala lang. Di ko mawari kung para saan yung halik na yun. Pisngi nga lang yun pero nakakagulat pa rin. Wala na, ginugulo na ni Kuya David yung utak ko. Nafo-fall na ako sa kanya. Masyado na akong marupok. Ngumiti na lang ako at pumasok na sa silid.